Nakarating na naman tayo sa Bear Months. Mayroon ka na bang listahan ng mga lucky plants para sa year 2026? Para hindi ka na mahirapan sa pag-iisip kung anong mga halaman ang swerte sa taong 2026, ay ito ang video na dapat mong panoorin. Alam mo ba na ang taong 2026 ay simbolo ng liwanag ng swerte? Sapagkat ang taong ito ay Year of the Fire Horse at pinaniniwalaan na matindi ang dagsa ng swerte ang maaari nitong ibigay kung mayroon tayong ganitong halaman sa pagpasok ng panibagong taon. Kaya sa video ito ay tatalakayin natin ang mga halaman na sobrang swerte sa Year of the Fire Horse upang ang swerte ay lumiwanag sa ating kapalaran sa papalapit na panibagong taon. At narito ang top 10 lucky plants sa Year 2026 para sa Year of the Fire Horse. At bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Fire Lily. Nagmula ang Fire Lily sa mga tropical na lugar ng Asia at Africa. Pinaniniwalaan sa Feng Shui na ang halamang Fire Lily ay swerte para sa taong 2026 sapagkat Year of the Fire Horse ang taong ito sa kadahilanang sumisimbolo ang halamang ito sa elemento ng apoy na sumasagisag sa sigla, lakas ng loob at tagumpay. Ang matingkad nitong kulay pula at orange ay kumakatawan sa enerhiya at kasaganaan, mga katangi ang tumutugma sa personalidad ng Fire Horse na matapang at masigasig. Ayon sa paniniwala, ang Fire Lily ay nagdadala ng masaganang daloy ng enerhiya sa tahanan na nag-uudyok ng kaayusan, mainit na samahan ng pamilya at kasaganaan sa kabuhayan. Kapag mayroon ka nito sa year 2026, pinaniniwalaan na nagbibigay ito ng kaliwanagan ng isipan, inspirasyon at proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya. Madali lang itong alagaan, kailangan lamang ng sapat na sikat ng araw at regular na dilig, kaya't ito ay perpektong halamang pampaswerte para sa year 2026. Number 9. Crown Imperial o kilala sa pangalang Orange Beauty. Ang Crown Imperial ay isang kakaibang halamang namumukod-tangi sa ganda at sa itsura nitong elegante. Isa ito sa pinakamaswerte at angkop na halaman para alagaan sa Year of the Fire Horse at kilala ito sa Feng Shui bilang simbolismo ng liwanag, proteksyon at kasaganaan sa pamilya. Pinaniniwala ang nagbibigay di umano ito ng positibong enerhiya sa tahanan at nagsisilbing pantaboy malas at proteksyon para sa mga taong mayroong inggit sa iyo. Dahil sa tila korona nitong hugis na bulaklak, kinakatawan nito ang kaginhawaan at maaliwalas na isipan na nagbibigay enerhiya upang maging masikap sa taong 2026. Kung mayroon ka nito sa Year of the Fire Horse, kaya't kung may tanim ka nito bago sumapit ang year 2026, ay pinaniniwala ang mayroong masagana at prosperidad na darating sa iyo sa pagsalubong sa year 2026. Ang halamang Crown Imperial ay nagmula sa rehiyon ng Himalayas at ito ay nangangailangan lamang ng medyo malamig na klima kung gusto mong mag-alaga nito sa ating bansa. Number 8. Celosia. Ang Celosia ay maituturing na swerteng halaman. Sa katunayan ay napakadali lamang nitong mabuhay dahil gusto ng halamang ito ang mainit at mataas na humidity sa paligid. Ito ay parang isang damo lamang na sobrang bilis tumubo na kasing daling alagaan katulad ng halamang sili. Sikat sa China ang halamang Celosia dahil pinaniniwalaan ng mga lokal na tao roon na ang bulaklak nito ay tila buntot ng ibong phoenix. Dahil kung tatanawin sa malayo ay tila nagliliyab ang bulaklak nito dahil sa tingkad ng mga kulay na siyang perfect naman para sa Year of the Fire Horse. Sinisimbolo din daw ng Celosia ang pag-asa dahil sa hawig ito ng buntot ng phoenix. Pinaniniwalaan rin na ang bulaklak nito ay nakapagtataboy di umano ng mga masasamang elemento o evil spirits na maaaring manahan sa tahanan. Kaya maraming nagtatanim nito sa kanilang hardin at itinatanim sa paligid ng bahay. Number 7. Aglonema. Kilala rin ang aglonema sa tawag na Chinese evergreen dahil alinsunod sa kultura ng mga Chinese. Ang aglonema ay mahigit 100 taon nang pinaniniwalaan bilang isang lucky plant. Swerte din di umano ito sa business at kung ilalagay mo ito sa pintuan ng inyong bahay,
at maaari itong maghatid ng magandang pasok ng pera at kaginhawaan sa buhay. Ang halamang aglonema ay maraming varieties o kulay at ipinapayo na ang ipasok sa loob ng tahanan ay yung may mga red pigment sa mga dahon nito at tinatawag itong Red Academe Aglonema dahil ang aglonema ay itinuturing na bringer fortune at swerte sa taong 2026 sa Year of the Firehorse. Kinakatawan ng Firehorse ang color red at orange at kung mayroon ka nito ay pinapalakas di umano nito ang pasok ng wealth sa ating tahanan. At kung wala naman kayong red aglonema ay pwede pa rin naman ang kahit na anong varieties ng aglonema sapagkat ang lahat ng varieties ng aglonema ay swerte at sinisimbolo ng halamang ito ang prosperity at good fortune. Ilagay ang aglonema sa pwestong maliliwanag at huwag itong hahayaan sa ulan dahil ayaw ng aglonema ng sobrang basang lupa at iwasan din itong mabilad sa sikat ng araw. Number 6. Heliconia o Bird of Paradise. Itinuturing na elegant plant ang Bird of Paradise dahil sa kulay ng mga bulaklak nito na tila hawig sa makulay na ibon na siya ring akmang kulay na swerte para sa Year of the Firehorse na kulay pula at orange. Swerte itong itanim sa tabi ng gate at sa bakod dahil ayon sa feng shui, ang halamang Bird of Paradise ay perpekto para sa yang symbol na nakakatulong para sa pagpapalakas ng flow ng positive energy na nakapaligid sa tahanan. At ang mga bulaklak ng Bird of Paradise ay naghahatid di umano ng sense of renewal o fresh life sa mga taong nakatira dito na maaaring ma-amplify palalo sa pagpasok ng Year of the Firehorse. Ayon rin sa feng shui na ang mga maliliwanag at malalaking dahon nito ay nag-aalis di umano ng mga kalungkutan at pinopromote din ito ang positive vibes. Pet-friendly din ang halamang ito dahil hindi ito toxic kaya naman isa ito sa recommended na halaman sa year 2026 at swerte sa Year of the Firehorse. Number 5. Anthurium. Ang halamang Anthurium ay kabilang sa Lunar New Year at tinataglay ng taong 2026 ang swerteng kulay pula, orange at green. Kaya naman, akmang-akma ang kulay ng bulaklak ng halamang ito dahil may matapang na pulang kulay at makintab na hugis puso ang Anthurium na siyang simbolo ng Firehorse sa year 2026. Ayon sa feng shui, sumisimbolo sa pag-ibig at kilala na nagdadala ng swerte sa mga relasyon o usaping pag-ibig na mas lalong papalakasin pa ang taglay nitong swerte dahil sa akma ito sa Year of the Firehorse. Ito rin ay kilala na kumakatawan sa proteksyon at kagandahan ng buhay ang matatamo sa kung sino man ang may tanim ng Anthurium. Bilang karagdagang simbolo ng Anthurium, ito raw ay isang magandang regalo para sa Lunar New Year dahil madali lamang itong pangalagaan. Ang halamang ito ay nangangailangan ng hindi direktang sikat ng araw. Sapat na basa lamang ng lupa ay mabubuhay na ito. Ayon sa feng shui, kung ireregalo ito ay nangangahulugan na ang tatanggap ay magkakaroon di umano ng magandang takbo ng kapalaran. Number 4. Desert Rose. Ang magagandang namumulaklak na maliliit na halaman na ito ay kilala bilang wild plants sa Chinese culture at isang maswerteng halaman para sa Chinese Spring Festival at pinaniniwalaan na mas lalakas pa ang swerte nito dahil sa maganda ang harmony at malakas itong humigop ng positivity na mula sa enerhiya ng Year of the Firehorse. Kilala ang halamang ito sa pangalang Adenium obesum at ito ay may makakapal na mamaga na mga ugat at pinaniniwalaan na ang swerte di umano ay nagmumula sa mga tila namamagang ugat nito. Mas magang ugat, mas malakas ang swerte na sumisimbolo sa kasaganaan at kayamanan ang maaari nitong idulot. Ang mga bulaklak nito ay may kulay pink at pula na siya namang maswerteng kulay sa taong 2026. Mainam na indoor plant ang desert rose dahil ito ay kabilang rin sa succulent plants. Akmang-akma ang klima ng Pilipinas upang mamulaklak ito. Carefree rin ang pag-alaga dito dahil sobrang madali lamang itong alagaan. Number 3. Money Tree. Madalang itong mawala sa listahan ng mga lucky plants at classic na talaga itong matatawag. Ang money tree ay mas lalong swerte sa year 2026 dahil ang mga dahon at katawan nito ay pinaniniwala ang malakas sumalo ng mga swerte sapagkat ang Year of the Firehorse ay may hatid na malakas na swerte sa anyo ng liwanag
na siyang gusto ng mga halaman. Kilala rin ito sa pangalang Pachira Aquatica at Good Luck Tree. Para ma-activate ang swerte nito sa Year of the Firehorse, ay dapat itong ilagay sa timog silangang bahagi ng bahay upang mahatak nito ang wealth at flow ng positive energy papasok sa tahanan. Pinaniniwalaan no kung mayroon ka nito, ang pamilya ay maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa usaping pera dahil ang money tree ay naglalabas di umano ng malaking enerhiya ng kasaganaan at katiwasayan. At ideal na maglagay ng money tree sa loob ng tindahan at harap ng pintuan bago sumapit ang year 2026. Napakadali lamang alagaan ng halamang Pachira at gustong gusto ng money tree ang maliliwanag na pwesto, ngunit hindi ito pwedeng ilagay sa direktang sikat ng araw dahil prone ang mga dahon nito sa sunburn. Number 2, snake plant. Ayon sa mga feng shui expert, naswerte pa rin ang snake plant sa year 2026 dahil sa ito ay isang yang wood element na sumisimbolo sa pagtaas ng pasok ng swerte na hatid ng Year of the Firehorse, at ang mga dahon na hugis espada nito ay pinuputol din ang mga negatibong enerhiya. Pinapagalaw din di umano nito ang mga stagnant energy sa ating tahanan upang hindi magdulot ng kamalasan. Sobrang swerte ang maaaring idulot ng snake plant sa taong 2026 kung mayroon nito sa tahanan, negosyo at mga opisina dahil sa pinaniniwalaan na ang snake plant ay nagre-reflect ng liwanag na may dalang swerte mula sa Firehorse. Ang snake plant ay mainam sa mga tahanan at opisina sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga impurities at toxic substance at pagbabawas ng mga allergens sa hangin. Nagdudulot din ng lamig ang mga snake plant na bumabalanse sa temperatura sa tahanan. Maraming plantito at plantita ang hindi nagpapawala ng snake plant sa tahanan dahil sa napakahabang swerteng dulot na kaya nitong ibigay bawat taon, lalong-lalo na sa Year of the Firehorse. Number 1, rubber fig plant. Rubber fig plant ang pinakamaswerteng halaman para sa taong 2026 o Year of the Firehorse dahil sa malalapad at makikintab na dahon nito na siyang nagre-reflect ng swerteng liwanag mula sa Firehorse at mas lalong pinapalakas di umano nito ang abundance na simbolismo ng mga malalaking dahon nito. Sinasabi sa feng shui na ang rubber plant ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan at swerte na siyang mas lalakas pa dahil sa liwanag ng Firehorse ng year 2026. Ang halamang rubber tree ay isa sa maraming uri ng indoor ficus. Ang Ficus elastica ay may mga paoblong na dahon na itinuturing naman na simbolo ng pera at kasaganaan. Kapag inilagay ito sa bahay o front door, ito ay pinaniniwalaan sa feng shui na nagpapaunlad at nagpapaganda ng takbo ng kapalaran, kasaganaan at pagtaas ng swerte. Ang Ficus elastica ay isa rin sa 8 of the strongest houseplants, kaya inirerekomenda ng mga feng shui expert na dapat mayroon tayong tanim nito sa ating bahay, lalong-lalo na ngayong papalapit na year 2026 para sa mas malakas na pasok ng swerte sa buong taon. Ang lahat ng mga nabanggit ay ayon sa suggestion at pag-aanalisa ng mga feng shui expert at alinsunod na rin sa mayamang kultura ng feng shui. Marami pang swerteng halaman na inirerekomenda sa year 2026. Ito ay mga pamahiin lamang upang tayo ay magkaroon ng positibong pag-iisip upang gumanda ang pagsisimula ng pasok ng bagong taon. Hindi ito ipinipilit sa lahat na paniwalaan dahil ito ay ayon sa mga kasabihan at mayamang kultura ng feng shui. Hangad ko na ang lahat ay magkaroon ng masagana at magandang simula sa year 2026 at mas mainam na upang makamit ang ating mga pangarap at gusto sa buhay ay samahan natin ito ng sipag, tiyaga at higit sa lahat ay mayroong paniniwala at pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.